Mag-umpisa po tayong gumawa ng pattern dito sa parting kaliwa na harapang bahagi na kung saan mayroong mga butas. Ang tawag po dyan na ay uhalis. Yan po gagawa natin ng pattern. Mapapansin niyo po nakatupi siya ng dalawang tupi niya, dalawa pong tupi niya ganoon. Kaya idadagdag po natin yan sa pattern. Ito po medyo makitid, 1 inch lang siya. Kaya gagawin ko po siyang 1 1/4 para medyo malapad. Gumpisa na po tayo mag-pattern. Ayan po. Ngayon, ayos natin itong po mga kaibigan, pinapila po natin ito. Ayan. At umpisa na natin yung pagpapattern ng polo. Papantay po natin dito sa dulo. Ayan, itong may uhalis. At saka natin lalagyan ng pin. Naglagay po kami ng foam dito para madali nating maitusok yung ating tela. Ayan. Para hindi po tayo mahirapan. Ngayon po, ito pong bulsa, lagyan din po natin ng pin. Yan po magiging guide natin sa pattern, sa pagguguhit ng pattern. Para mailipat po natin sa pattern. Napansin niyo po itong butas na to, itong mga uhalis na to. Guguhitan po natin siya sa pattern. Ito, yan yung mga tusok ng pin na yan. Yan po magiging guide natin. Yan. Yan. Susundan na po natin siya.
Ayan po, mga kaibigan. Napakita ko po sa inyo. Nakakorte po yan ng ganun. Yan. Yung bawat tusok po ng pin do sa may pattern, yun po ang gagawan natin ng marking. Ayan, babalik ka rin natin para makita po natin. Ayan po mga kaibigan, no? Yan, yung mga butas po siya. Ito pala pong bulsa, lagyan na natin ng marking. Ito, para hindi natin malimutan. Ayan po. Lilinawan natin ng ballpen para kitang-kita niyo po yung guhit na tinusukan natin ng pin para po maging guide natin sa pattern natin dito sa parting daig. Yan po mga kaibigan. Natapos na po natin yung harapang bahagi ng pattern natin na may paglalagay ng botones o halis. Ganito rin po yung sukat ng sa kabilang side na harapan, yung kanan naman, yung may botones. Kaya po, ang pattern natin na to ay para na sa left and right na harapang bahagi ng polo. Dito naman po tayo sa likod, kinuha na po natin yung sentro ng likurang bahagi, itong back niya. Ito po yung sentro. Diretso po hanggang collar, pati bangkito at sa yoke. Piniretso po natin hanggang sa baba. Ayan po. Ngayon po, ang gagawin nating pattern, dahil likod po siya, nakatupi na po yung pattern natin. Ayan po mga kaibigan. No? Ngayon po, umpisa na nating ibakat yung likurang bahagi ng polo. Dito po tayo mag-uumpisa sa bandang ibaba. Yan. Ito po yung sentro. Yan po yung sentro. Center. Lagyan po natin ng pin. Yan. Para makita po natin yung likod, i-guide po natin yung ruler. Adjust po tayong konti. Yan po. Yan po nakita niyo, lumabas na yung yung ito. Ito po, ito. Na, nakikita na natin yung dulo ng pattern. Kaya lalagyan na po natin ng pin. Ito po mga kaibigan, pagdating dito sa may guhit na ito, itong galing sa yoke po niya ay
mga 4 pulgada, 4 inches. Nilagyan natin ng pin po siya, no? Susukat tayo dito galing dito ng 4 inches. Saka natin guguhit dyan. At papasok po tayo ng 1/2 inches. 1/2 inch. Ngayon po, ito pong dulo na to, ito po, yung dugtungan ng yoke at ng backside na dekorang bahagi ng tela ng polo ay ipipin po natin doon yung 1/2. Yan po dyan. Kita nyo po, umatras tayo ng 1/2 inch. Yan. Kaya po natin ipipin. Pumasok tayo. Pumasok po tayo ng 1/2. Ngayon, ipipin na po natin yung kabuuan ng dekora na polo para magawa na po natin siya ng pattern. Ngayon po, gugulitan na muna po natin itong yoke para matanggalan po natin ang pin. Yan po. Yan, nakita niyo po yung pin natin ito. Yan. Gugulitan po natin. Yan. Ito po yung yoke. At ito po yung dugtungan na parte ng manggas at yoke. Gugulitan muna po natin. Tanggalin natin yung pin. Ngayon po, mamarkingan na natin. Pwede na po nating tanggalin yung sa may balikat, sa may manggas. Dahil may marking na po tayo. Kaya po mga kaibigan, meron na po tayong pattern na pang likod. Lagyan po natin siya ng marking. Back. Yan po. Ito po fold siya. Naka-fold po. Folded. Yan po, nalagyan na natin ng label to ng back. Tapos dito folded. Tapos dito po ito po yung pleats. Yan. Maglalagay po tayo ng allowance dito para sa yoke na 1/2 inch. Dito po sa may manggas ay 1/2 inch din. Sa gilid, 1/2 din. At sa laylayan ay 1/2 inch.
Ayan po. So, meron na po tayong ah, pattern para sa back. Pwede na po natin gupitan ito. Pero pagsasabay-sabay na po natin yung paggupit, kasabay po nung harapang bahagi ng ating polo. Gagawa muna po tayo ng yoke. Ito po, ito pong parting to. Itong yoke na to, ito, hanggang dito, gagawan po natin ng pattern. Karugtong po nito. Dito naman po tayo magagawa ng pattern sa parting yoke. Ito po yung yoke. Ito. Yan po, isa may balikat na parte niya. Hanggang doon sa dugtungan po ng manggas. Ito po, itaas na bahagi ng likuran. Yan po yung tinatawag nilang yoke. Kaya, kalahati lang po kuhanin natin. Kaya ang gagawin po natin ay tutupiin natin yung pattern. Ito po yung sentro. Tatapat natin itong ganun sa ilalim para maipin po natin. Ayan. Hanapin po natin yung nakatupi. Tinutupi na lang po natin para pag binuksan po natin yung pattern ay isang buong yoke na po siya. Dito po ay kinakailangan po pag naglalagay tayo ng pin ay itinataas po natin itong bangkito dahil pabilog po yung parting yan ng balikat dahil ang pag sinuot po natin kumukorte po talaga sa balikat po natin yan. Kaya yan po, lalagyan natin ng marking. Yan po. Itinitindig po natin konti. Yung dugtungan po ng yoke at ng bangkito. Kung mapapansin niyo po, masinsin po yung ating paglalagay ng pin dahil kailangan po nakakorte talaga siya para maganda po ang lapat sa balikat na magsusuot. Dito na po tayo sa parting dugtungan ng harapan na bahagi ng polo at ng yoke. Hindi yung pa sumampa na po dito sa may balikat yan. Yan. Lalagyan muna natin ng marking itong sa may dugtungan ng bangkito at ng yoke. Yan po. Tignan niyo po itong ating pinin. Yan po ang susundan natin. Yan. Yan po. Yung mga pin na yan. Diyan po natin lalagyan ng mga dotted line. Ito po yung kanto. Pwede na po nating tanggalin yung pin para maguhitan po natin. Pero dito hindi po tayo magtatanggal ng pin para hindi po siya umalis do sa nakapold na bahagi. Kung napapansin niyo po, nagtatanggal tayo agad ng pin para po pagka nilalagay natin ng pin yung ibang bahagi ay hindi po lumalaban yung tela. Sisiguraduhin lang po natin yung dulong pin natin na huling nilagay natin na pin ay hindi natin tatanggalin dahil yun po magiging guide natin. Dito na po tayo sa parte ng
dugtungan ng yolk at ng manggas. Ito po yung dugtungan ng yolk, manggas at ng bali tatlo po ito, yolk, bikurang bahagi at ng manggas. Ito po. Kukuhanin po natin yung pin na yan. Lalagyan po natin ng pin. Diyan po siya magtatagpo. Pwede na po natin lagyan ng marking yung itaas na bahagi ng yolk. Yan, meron na po tayong yolk. Dito po, ang allowance natin ay dito, lagyan muna natin ng folded yolk. Allowance po natin dito ay 1/2 inch. Dito po ay 1/2 inch. Dito rin po 1/2 inch. At dito sa baba ganun din. Inch. Ayan, meron na po tayong yolk. Ang susunod po natin ay itong bangkito. Ito pong parting ito. Tapos yung pong collar. Ngayon po mga kaibigan, natapos na natin yung pattern ng yolk. Dito naman po tayo sa bangkito. Tsaka collar. Gagawa po natin ng pattern. Katulad po ng sa yolk, naka-folded din po yung pattern natin para pag binuksan po natin ay magiging buo siya. Kukuhanin po natin yung sentro. Ito po yung sentro. Tatapat natin doon sa nakatupi. Yan po. Yan. Lagyan po natin ng pin. Disclaimer lang po mga kaibigan. Ito pong ginagawa namin ito ay hindi ginagawa ng isang professional pattern maker. Sarili lamang po namin itong pamamaraan ng paggagawa ng pattern at ng pagtatahi ng polo. Ayan po. Dito po sa dulo, pwede na natin siyang guhitan. Ayan, yung parting yan. Dahil nakikita na po yung pattern. Ngayon po dito, sa ibabaw na parte ng bangkito, kailangan po iangat natin ng kaunti yung collar. Ngayon po, mamarkingan na po natin, pagdudugtong-dugtongin na natin yung itaas na bahagi ng bangkito. Yan po, nakikita niyo yung pin na yan, no? Yan. Dudugtong-dugtongin na po natin siya. Yan. Meron na po tayong bangkito. Yan po.
Ngayon po, ang dito folded, dito po ay 1/2 inch. Dito po sa ibabaw, 1/2 din. Ayan. Dito po, ganon, 1/2 inch dito. Ikot. Ngayon po, susunod natin ay yung kwelyo. Ngayon po, tutuloy naman natin yung paggagawa ng pattern do sa collar. Ito po, itong collar. Kalahati lang at naka-folded din siya. Ayan po, para karugtong po ng bangkito. Kuhanin natin yung sentro. Ito po yung sentro. Ayan. Lagyan po natin ng pin. Ayan po. Dito po ay folded. Meron na po tayong pang collar. Fold. Tapos ito po ay 1/2 inch ang allowance. Dito po 1/2 din. Dito po sa ibaba, dugtungan ng bangkito ay 1/2 din. Ayan. Meron na po tayong collar, bangkito, at kanina ay nagawa natin yung yoke. Yun ang po susunod natin ay yung bulsa. Ngayon po, gagawa naman tayo ng pattern po ng bulsa. Ito pong bulsa ay nakatupi ito sa parting entrada ng bulsa. Tutupiin po natin kaya maglalagay pa tayo ng allowance na 1 1/2 dito. Ngayon po, mamarka muna po natin, ipabakat natin yung sukat ng bulsa. Kaya po ng proseso ng mga ginawa natin na nagpipin tayo, ipipin din po natin siya. Ayan po. Dito po, ang allowance natin ay 1 1/2 inch. Naka-fold po siya. Dito po ay 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Sa parte pong to, nagpipikita po tayo pagka tinatahi na natin. Bakit? Ngayon po mga kaibigan, natapos na natin yung pattern ng collar. Gagawa naman po tayo ng pattern ng manggas. Ayan po. Ito po, mapapansin nyo ay naka-folded din siya. Folded po yan. Oh. Yung po folded ay ilalagay natin sa parting ibabaw
na manggas. Yan po. Dito po, nakatupi po ito sa may laylayan ng manggas. Kaya magtutupi po tayo dito ng 1 1/4. Yan po. Guguhit po tayo ng 1 1/4. Yan po. At tutupiin po natin siya. Ayan. Bali, yan na po yung laylayan parte ng manggas. Lalagyan po natin ng pin para hindi po siya magalaw. Ito po yung nakatupi. Lalagyan po natin ng folded dito. Folded. Dito po ang allowance ay 1/2 inch. Dito rin po ay 1/2 inch. Diretso na po natin ito. Ayan. Itong sleeve po kasi, yung parting likod po niya ay mas mahaba po itong parting to kaysa dito sa harapan. Kaya dito po sa parting to, dito po mag-uumpisa ay mag-aangat po tayo ng 1/4. Ayan, mga 1/4 lang po. Ayan o. Ayan. Hanggang sa pumunta po siya dito. Ayan po. Dahil yung parte po ng likuran ay nakakurbada. Kaya mas mahaba po talaga ang sa likurang parte ng manggas. Ayan po. Meron na po tayong sleeve. Ayan po. Lahat po ng nagawa natin ng pattern ay gugupitin na natin ngayon. Ito, ilalagay muna po tayo dito ng allowance na dito po sa ibabaw ay 1/2 inch. Dito po ay 1/2 inch din. Sa manggas ay 1/2 inch. Ito rin po 1/2 inch. Sa laylayan ay ganun din po. 1/2 inch.
ito po na nakasama na yung allowance natin dyan. Tinutupi na lang po natin. Ngayon, tatabasin na po natin itong ito pong ginawa natin pattern na to na para sa kaliwa na harapang bahagi ng polo ay ganun din po ang para sa kanang bahagi naman po ng polo yung mayroong butones. Ito po yung may walis. Yan po. Yung kabila po nito, ito rin ang gagawin nating pattern pero may botones naman po siya, wala na siyang butas. Yan po. Tutupin po natin to bago natin tabasin. Yan. Isa na po nating gupitin. Ayan po. Meron na po tayong pattern para sa kaliwang bahagi ng harap na polo. Susunod po natin na tabasin ay yung sa likurang bahagi. Ngayon po mga kaibigan, nandito naman tayo sa likurang bahagi ng pattern. Tatabasin na po natin siya. Naka-folded po. Meron na po tayo mga allowance dyan. Kaya pwede na po natin tabasin. Yan po. Meron tayo pang likurang bahagi ng polo. Ang susunod po natin ay yung yoke. Isa may balikat po. Ito pong baki ito po ito po yung parting to. Ito. Kaya po, dito po sa side na to, ay maglalagay tayo ng marking para sa butas. Yan po. Guguhit po natin siya. Ayan. Butas po para sa butones. Ayan. Yung susunod po natin ay yung para sa collar. Ayan. Ayan po mga kaibigan, natapos na po natin tabasin lahat ng mga accessories niya. Ulitin po namin, ito po yung harapan na kaliwa at kanang bahagi. Dito po sa kabila. Isa lang po pattern niya. Ito po yung sa likod. Ayan po. Ang likod po yan. Tapos, yung pong manggas, ganun din po. Kaliwa at kanan na po siya. Babalik rin lang po natin ng ganun.
Makikita niyo po yan pagtatabasin na natin yung tela. Kung paano po siya inilalatag sa tela. Ito po yung para sa iyo, sa balikat, yung pong yung bangkito, ito po, karugtong po ng collar. Ayan po, ganyan. Ayan po. Ito po yung packet. So, ayan po, nakita niyo po mga kaibigan, kung paano po kami maggawa ng pattern sa aktual na pamamaraan po na ginamitan ng dating gamit natin na polo. Sana po ay nagustuhan niyo mga kaibigan. Ngayon po ay mailing din po kami sa inyo ng please subscribe po at share. Paki-click nyo na rin po yung notification bell para po makakatanggap po yung mga notice. Maraming salamat po.